Ngayon, sa araw na ito, dito natin tatalakayin ang mga konseptong pangwika. Ang una ay ang wika. Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit araw-araw, kalipunan itong mga simbolo, tunog at mga kaugnay na batas upang may pahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Tinatayag na sa pagitan ng 6,000 hanggang 7,000 ang mga wika sa daigdig. Depende sa kung gaano katiyak ang pangahulugan sa wika o kung paano pinag-iba ang mga wika at dialekto. Siyempre, importante sa atin ang wika dahil kung walang wika, hindi natin masasabi kung anong gusto natin sabihin sa ating kapwa-tao at may papahayag kung ano ang nasa loobin ng ating damdamin. Mga katangian ng wika. Ang wika ay masistemang balangkas. Ang wika ay sinasalitang tunog. Ang wika ay arbitraryo simbolo ng mga tunog. Ang wika ay komunikasyon. Ang wika ay pantao. Ang wika ay kaugnayan ng kultura. Ang wika ay ginagamit. Ang wika ay natatangi. Ang wika ay malikhain. At sa halimbawa naman ng wika, United Kingdom English, United States English, Argentina Spanish, Brazil Portuguese, Korea Korean, France French, Greece Greek. Huwag natin kalimutan ang mga halimbawa ng wika. Ang pangalawa naman ay ang wikang pambansa. Sa artikulong ito ay ating tatalakayin ang kahulugan ng wikang pambansa at bibigyan ng mga halimbawa upang mas maintindihan natin ang kahalagahan nito. Ang wikang pambansa ay isang mahalagang aspeto ng kultura at pagkakailan ng isang bansa. Ang wikang pambansa ay makikita natin ito sa ating bansa. Maririnig natin ito at magagamit natin ito para sa ating bansa. Kung saan man tayo mapunta, ang wikang pambansa ay lagi natin itong daladala. Halimbawa, ang salitang bayani. Ang salitang ito ay isang malalim at makahulugang salita na tumutukoy sa mga taong nagbibigay ng kanilang buhay o nagkaroon ng matinding kontribusyon para sa bayan. Masakot. Ang salitang ito ay nagpapahiwatig ng pagmamahal, pag-aalala at pagtulong sa kapwa. Mayroong iba't ibang wikang pambansa. Ito rin ay tinatawag na antas ng wika. Balbal, pampanitikan, kolokyal, panlalawigan, at pambansa. Wikang panturo. Sa mga dalugwikan, ang wikang panturo ay may wikang ginagamit o tinatalaga ng pamahalaan para sa edukasyon. Ang wikang panturo ay ang mga ginagamit ng mga guro, mga administrator at mag-aaral. Ang wikang panturo ay maririnig natin ito sa paaralan. Isa itong wika na itinuturo ng ating mga guro at isinasaalang sa atin para mas lalo nating maiintindihan. Kung walang wikang panturo, siguro hindi ko rin alam kung anong wika ang gagamitin natin kung ang walang wikang panturo. Halimbawa nito, ito ay, iyan ay, iyon ay. Ginagamit ito upang panturo. Pangapat naman, ang wikang opisyal. Ang wikang opisyal na wika sa Pilipinas, ang Pilipino at Ingles alinsunod sa salitang bantas ng 1967 pamahalaan. Ang wikang opisyal ay lengguwahe na binibigyang bukod tanging status sa salitang batas ay mga bansa, mga estado at iba pa. Ang wikang opisyal, ang wikang ito ay makikita natin sa ating pamahalaan. Lalo na kung meron tayong kinakailangan para sa ating pamahalaan, ang wikang opisyal isa ito nating gagamitin para magkaintindihan at para magkakaintindihan tayo kung anong gusto nating gawing mga plano o anong gusto natin sa ating bansa o wikang opisyal. Halimbawa, Filipino Philippines, English United States at iba pa.
Panglima ang multilingualismo. Hango sa salitang Ingles na multi, na ang kahulugan ay marami at salitang lingwahe na ang ibig sabihin ay salita o wika sa kabuuan. Ang multilingualismo ay maraming salita o wika. Lagi nating tatandaan ang multilingualismo ay marami itong wika na ginagamit. Halimbawa nito ay ang paggamit ng wikang Kapampangan ng Ilocos at ibang bayan ng Pangasinan at Nueva Ecija. Pang-anim naman ang bilingualismo. Ang bilingualismo ay pinapahiwatig sa pamamagitan ng paggamit ng hindi kukulang sa dalawang wika ng tao. Huwag naman natin kakalimutan, ang nasa pangalan pa lamang na bilingualismo, dalawa lamang wika ang ating gagamitin. Hindi ito kukulang sa dalawang wika at hindi rin ito susobra sa dalawang wika. Uri, ang bilingualismo, sunuran nagaganap ito kapag ang isang tao ay magkakaranas ng pangalawang wika ng magkabuluhan. Pangpito, variety ng wika. Kilala rin sa English na variety. Ito ang sanhi ng pagkakaiba ng uri ng lipunan nating ginagalawan. Heograpiyo, edukasyon, okupasyon, edad, kasarian at kuminsan ang uri ng pangkat etniko. Uri, idiotic, dialect, sociolic at socialic, ethnolik. Heterogeneous at homogeneous. Maaari din natin itong may sangkap sa multi at bilingualismo. Ngunit ang heterogeneous ay dalawa lamang din ito at ang homogeneous ay maraming wikang ginagamit. Linguistikong komunidad. Sa isang komunidad ay may sari-sariling uri ng individual na nakatira. Bawat tao o grupo ng tao ay may kanya-kanyang dialekto na ginagamit. Halimbawa, ang isang grupo ay galing sa ibang lugar at ang isa naman ay galing sa ibang lugar naman. Ngunit, ginawa silang iisa lamang na grupo. Yan ay tinatawag na linguistikong komunidad. May mga gumagamit ng mga katutubong salita, depende sa lugar na kanilang pinanggagalingan. Halimbawa, ang gamit ng salitang waray ng mga taga-Bisaya, Ibalos ng mga taga-Mountain Province, Ilocano ng mga taga-rehiyon ng Ilocos at Zambal ng mga taga-Zambales. Ang unang wika. Unang wika mula sa ngalan pa lamang ay ang kauna-unahang wika na siyang natutunan ng isang tao. Habang ito ay lumalaki sa lipunan, ito ang wikang kinalimutan ng isang tao. Siyempre, unang wika pa lang, alam na natin kung ano ito. Unang wika, ito ang wikang natutunan natin simula natin paglabas natin sa sinapupunan ng ating ina. Ito ang wikang natutunan natin kung ano tayo noon, mula noon. Wika, unang wika, yan ang ibig sabihin ng unang wika. Halimbawa, sambat, kasupi, alimuson, salumpuet. Depende na lang kung ano yung naging unang wika ng isang tao. At ito ang panghuli sa konsepto ng wika. Pangalawang wika. Pangalawang wika, tumutukoy sa alinmang wikang natutunan ng isang tao sa kanyang pag-aaral o sa paglipat niya ng lugar na tirahan. Wikang natutunan ng tao pagkatapos niyang matutunan ang kanyang unang wika. Alam naman natin kung ano ang pangalawang wika. Ang pangalawang wika, ito ang kasunod ng ating unang wika. Bago natin natutunan ang unang wika, pangalawang wika naman ang kailangan nating dapat at hindi natin dapat kakalimutan. Ang unang wika, pagkatapos pangalawang wika. Kung ano man ang pangalawang wika natin, yun ay ating tatawaging pangalawang wika. At ngayon, dito naman tayo sa gamit ng wika sa lipunan. Ang una-una ay ang instrumental o ang ibig sabihin ay importanteng mga magagamit na kasangkapan. Ang instrumental, dito tayo makapagpapahayag ng ating saloobin.
Halimbawa nito, instrumental ang kaalaman sa teknolohiya upang maayos isira sa plant. Halimbawa, pagbili ng tinapay sa bakery. Pangalawa naman, ang regulatoryo, ang gumagabay sa kilos at asal ng iba. Itinutuloy ring instrusyon o ang pagkontrol sa mga dapat gawin tulad ng pagtakda ng regulasyon. Dito natin makukuha sa pagkontrol at sa pagbibigay babala at kumontrol sa kilos ng tao. Dito natin makikita ang pagbibigay ng babala sa regulatoryo. Interaksyonal. Ito ay bumubuo at nagpapanatili ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Karagdagan, mayroon ring kasanayan, kailangang malawan upang mapanatili ang ugnayan ng dalawang o higit pang tao. Sa interaksyonal, ang pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Halimbawa, pakikipagbiruan, pagbati sa mga narapat na dapat batiin. Ito ang halimbawa, nakita mo ang kaibigan mo sa mall, ngunit kasama niya ang kanyang pamilya, kaya naman nagbatian lang kayo at nagpaalam ng mabilisan. Personal na wika naman. Ito ay nagsisilbing tungkulin ng wika na ginagampanan na palakasin ang personalidad at pagkakakilanlan ng isang individual. Sa personal, dito natin makita ang paglalahad ng sariling opinyon at kuro-kuro. Halimbawa, pagsasabi ng damdamin o kung ano yung nasa ating damdamin, yun din ang ating isasabi, yun din ang ating ipapalabas ng ating bibig. Halimbawa, pagpapahayag opinyon sa isang pulong o pagising bukas sa mga problema sa sarili. Ngayon, heuristiko. Paggaganap o paghingi ng impormasyon. Naghahanap ng impormasyon, halimbawa ang pagtatanong. Diba naghanap ng impormasyon ang pagtatanong o pagnunood sa TV. Halimbawa, ang pananaliksik at pakikipag-nazam ay heuristic. Representatibo, ito ay isa sa dalawang gamit ng wika. Ito ay ang paggamit ng wika upang makapagbigay ng impormasyon o datos sa tao. Kanina ang heuristiko naghahanap ng impormasyon at dito naman sa representatibo, nagbibigay ito ng mga impormasyon. Halimbawa, pag-uulat, paglalahad, pagpapaliwanag, paghahatid ng mensahe. Pupunta naman tayo sa kasanayan ng wikang pambansa. Ang una ay panahon ng Kastila. Sa panahon ng Kastila, ang isinaalang-alang ng mga unang pananakop sa panahong ito. Dito nangyayari ang mga pananakop sa ating bansa. Dito natin matatagpuan ang pagpananakop ng mga kapuluan. Pananatili nito ni Miguel Lopez de Legazpi. Laging tatandaan, sa panahon na ito, dito nagaganap ang pag-usbong ng kaguluhan sa ating bansa. Pangalawa, panahon ng revolusyon. Ang himagsik o paghimagsik, English, insurrection, revolution, rebellion, revolt, ay ang tumutukoy sa pag-aalsa o pagre-rebelde ng tambayan laban sa pamahalaan. Dito natin natutunan ang pagpapahayag at ang pagpapakita ng damdaming pang-nasyonalismo. Sa panahong ito, ang himagsikan o paghimagsik ay ang tambayan laban sa pamahalaan. Panahon ng Amerikano. Tumungo ang mga Amerikano papunta Pilipinas dahil impluwensya nila. Natutunan natin ang ibig sabihin ng demokrasya, Ingles at ang kulturang Amerikano. Sa panahong ito,
Dito naman natin natutunan kung ano ang ibig sabihin ng demokrasya. Ngunit sa panahon ng Amerikano, English na wika lamang yan lamang ang nag-iisang wika na pinahihintulutan nila. Hindi sila pumayag na gamitin ng mga tao ang wikang Tagalog. Kaya dito natin natutunan ang wikang English. Mga katangian, hangaring makamit ang kalayaan. Pangalawa, marubdob na pagmamahal sa bayan. Pangatlo, pagtutol sa kolonyalismo at imperialism. Sa panahon naman ng Hapon, ang pananakop ng mga Hapones ay ang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas mula 1942 hanggang 1945. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung kailan nilusdo ng imperyo ng Hapon ang Pilipinas na dating tinatabawan o nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Sa panahon naman ng Hapon, kung ang gamit ng wika ng panahon ng Amerikano ay English, dito naman sa panahon ng Hapon ay ang ginagamit na wika dito ay wikang Tagalog. Hindi pumayag ang mga Hapon na maibahagi nila ang wikang English, kaya sa panahon na ito, dito natin natutunan ang wikang Tagalog. Hanggang sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, ibig sabihin ay ang nangyayari ngayon o panahon ngayon o ang oras ngayon, hindi hinaharap at hindi rin nakaraan. Kasalukuyan, ibig sabihin ay ang mga napapanahong mga bagay o iyong nangyari ngayon na may tiyak na apekto sa atin. At dito lamang po nagtatapos. Maraming salamat.